Lola? Lola? Lola, palabasin niyo po ako. Sinabi na ni Grandmaster Fortune Teller, kapag ngayong taon ay hindi ka pa nagkaasawa o hindi ka nagpakasal, siguradong may malubhang mangyayari sa iyo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Hello? Nakuha mo na ba ang marriage certificate? Ha ha ha. Mabuti kong nakuha na. Titingnan ko na ang marriage certificate ng apo ko at ng asawa niya. President Xu, ang project sa abroad ay hindi na nakakayanan. Mag-book ng ticket? Pupunta tayo ng ibang bansa. Sabi ni Mama, susunduin niya ako. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Wala nang tatay si Nian. Ngayon, pati nanay ay wala na rin. Young Master, inutusan po kami ng matanda na iuwi kayo para harapin ang inyong may bahay. Sa tingin niyo ay kaya niyo ako? Sabi ng matanda, kahit na kailangan nyo pang gapusin si Young Master, ay iuwi pa rin namin kayo. Huwag niyong saktan ang papa ko. Bata, sino ba ang sinasabi mong papa mo? Baka nagkamali ka lang ng nakita? Hoy! Batang paslit, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Aray, ang ingrown ko sa kuko, Pinagagalitan mo ang papa ko. Kaya tatamaan ka. Bumalik kayo at sabihin kay Lola. Sa loob ng 2 araw, ako na mismo ang pupunta para hanapin ang asawa ko. Bata, anong kalokohan? Yang sinasabi mo? Sino ang papa mo? Ilang taon ka na? 4 na taon po. Napakagwapo ni Tio. Pero hindi ko pala siya papa. Monhays, Kung ano-anong mga kwento yan. Xiao Fu, manatili ka dito para magbantay. Hintayin mong may sumundo sa kanya, mauna na akong bumalik. Sige po, President Xu. hindi ko po ba talaga siya papa? Nian, saan ka ba nagpunta? Pinahanap mo ako kung saan-saan. Nag-alala ako ng sobra. Nakakita lang po ako ng gwapong Tio. At parang bayaning sumaklolo sa maganda, pinalayas ko ang mga masasamang tao. Ang galing ko, 'di ba? Huwag kang gumamit ng mga salitang hindi mo pa masyadong naiintindihan. Tinatanong niya ako kung ilang taon na ako. At naalala ko ang bili ni Mama, kung nasabi mo ay, huwag sasabihin sa mga hindi kakilalang impormasyon ko. Kaya ang sinabi ko, 4 na taon lang. Ang talino ko, 'di ba? Tunay ka ngang matalinong bata. Hindi ba't sabi mo po, susunduin mo yung ilang taon na hindi nakakauwi na boss mo? Nasaan na siya? Hindi ko siya nasundo. Mukhang ang boss ay naunang bumalik. 6 na taon bago bumalik ang amo mula sa ibang bansa. Maging alisto kayo sa lahat ng oras. Pabilisin niyo ang trabaho niyo. At huwag niyong uubusin ang pasensya ng ating amo. Opo. Lalo ka na. Lin mo,
Kahapon lang, hindi mo man lang nasundo ang ating amo. Kung gumawa ka pa ng gulo, lumayas ka na dito. Opo. Pagod po ba kayo sa biyahe, sir? Nakahanda na po ang pagkain. Kumain na po muna kayo. Sinong nagluto nito? Napakasarap. Ang bagong katulong po. Ako po ang nagluto niyan. Hindi kaya nakita ko na siya dati? Sa kabataan mong iyan, gusto mong maging katulong? Madalas po ako sa bahay na nagluluto para sa mga bata. Pagdating sa pagluluto, siguradong wala po kayong magiging problema. May anak ka na? Opo, 5 taon na po siya. Napaka-cute niya. Kung gusto niyo po, isasama ko siya sa susunod para makita niyo, sir. Maganda iyan. Butler, dagdagan ang sahod niya. Doblehin ang sahod niya. Boss, napakabuti niyo pong talaga. Magtatrabaho ako para sa inyo habang buhay. Hoy, ikaw! Bitawan mo siya. Sino ka para hawakan ng amo? Pasensya na po, pasensya na. Nga pala, bukas ay may iimbitahan akong mga kaibigan dito sa bahay. Maghanda kayo. Masusunod po, sir. Libre ni Young Master Shu ngayong gabi. Kaya magpakasaya tayo hanggang dulo. Bakit? May iniisip pa ba si Young Master Shu? Tungkol pa rin ba ito 6 na taon na ang nakakalipas doon sa kasalang iyon? Oo, Kasi naman, ayaw mo pang maghanap ng girlfriend kaya nagagalit si Lola. Kahit ano na ang ginagawa niya, tol? Konti na lang iisipin na niyang iba ang gusto mo. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo, na bukas. Total 6 na taon na ang nakalipas at hindi ka naman naging masaya doon. Tsaka ang balita ko, probinsya na raw ang babaeng iyon. Palagay ko hindi naman siya ganoon kaganda. Xiaoyan, pinuntahan mo ba talaga ang asawa mo? Lola, kakauwi ko lang po. Nakakonfine na ako dito sa ospital. Lahat ng ito ay dahil sa galit ko sa'yo. Kapag hindi mo pa hinanap ang asawa mo, ipapaalis ko na itong swero ko at susuko na ako. Ikaw ang bahala. Lola, huwag niyo na po akong takutin. Balita ko po sa doktor kahapon, 3 mangkok ng kanin ang nakakain niyo bawat kainan. Pupunta ka ba o hindi? Matanda na si Lola. Ang tanging hiling ko lang ay makita kayong may sariling pamilya at mga anak. Samantalang ikaw, umalis ka ng 6 na taon, iniwan mo ako at Sige na po, sige na. Pupunta na ako bukas. Pangako iyan ha, huwag mo akong lolokohin. Hindi po kita lolokohin. Talagang pupunta ka? Siyempre, ayoko namang maging Chen Shimei. Ibang klase ka talaga. Lin mo, ayusin mo rin itong isang paso na ito. Lin mo? Pamilyar ang pangalang yon. Young Master, heto na po ang mga bulaklak mo. Aalis ka na po ba ngayon? Young Master, ibibigay mo ba ang mga bulaklak na iyan sa girlfriend mo? Hindi ko siya girlfriend. Asawa ko siya. Asawa. Asawa. May asawa na pala pero nang ibang bansa ng 6 na taon. Naku, itong si President Xu, hindi kaya wala siyang silbi sa asawa. Ginoong Shu, naisara na po namin ang restaurant para sa inyo, para walang sinumang makaabala sa date ninyong mag-asawa. Tungkol sa nangyari, 6 na taon na ang nakararaan. Biktima rin siya. Susundin ko si Lola sa pagkakataong ito at maayos na hihingi ng paumanhin sa kanya para na rin matupad ang hiling ni Lola. Bakit narito ang batang ito? Huwag mong sabihin. Halo? Lin mo? Nasaan ka na ba? Narito na kami ni Nian Yan. Kung gusto mo, ipapasok ko na muna siya. Napakainit kasi sa labas.
Tia Ruwi-Ruwi, kailan po darating ang mama ko? Darating na siya agad. Guwaping na, Uncle. Nagdala ka pa talaga ng bata. Ibang klase ka rin. Anong problema? Wala namang sinabi ang restaurant na bawal magdala ng bata rito. Mama, bakit ngayon lang po kayo? Pasensya na, ni Anian. Na-traffic kasi si Mama sa daan. Nasaan siya? Sino? Yung walang kwentang asawa mo na hindi mo nakita ng 6 na taon? Hindi ko siya nakita. Isang baliw lang ang nakita ko rito na nagsasabing bawal daw magdala ng bata. Hindi maaari. Nagkasundo kaming magkita ngayon. Ang bulaklak na iyon ay katulad nung ibinigay ko kay Young Master Shu kaninang umaga. Mama, ito ay sadyang itinabi ko para sa'yo. Ang dambuhalang fishbowl. Sige, Masarap ba? Ang masarap siya. Salamat ni Anyan. Sa bagay, paano itong magiging bulaklak ni Young Master Shu? Siguradong kasama niya ngayon ang asawa niya at nagsasaya sila. Pagkabalik na pagkabalik, niloloko na niya agad ako. Ang galing niya talaga. Akala ko pa naman ay gusto ko pa siyang makasama muli. Iyon pala ay may iba na siyang lalaki sa labas. Hello, President Shu. Bakit po kayo napatawag, sir? Attorney Wang, ngayon din, sa madaling panahon, igawa mo ako ng divorce agreement. Divorce? Kanino po? Sa asawa niyo pong pinakasalan niyo 6 na taon na ang nakakaraan dahil sa ayos ng pamilya? Oo, Ayos naman po ang lahat. Bakit bigla kayong makikipagdiborsyo? Noong nakaraang araw lang ay pinapauwi tayo ng matandang ginang para maghapunan. Itong biglaang diborsyo? Sa tingin niyo ba ang matandang ginang ay papayag? anong ayos? Nauna siyang magtaksil, nagkaroon pa siya ng anak sa ibang lalaki. Sabihin mo sa akin, dapat bang hindi ako makipaghiwalay? Posible kaya na ang anak na iyon ay sa inyo? Baka gusto niyo munang alamin ang totoo bago kayo magdesisyon? Subukan mong mangibang bansa at magkaroon ng anak na 4 na taong gulang at ipakita mo sa akin. Paano na lang po ang sasabihin sa matandang ginang? Huwag mo na iyong pakialaman, ako na ang kakausap sa kanya. Kumusta na ang asawa mo? Ilang taon na rin hindi nagkita. Nakikilala mo pa ba siya? Oo naman. Bakit naman hindi? Kung ganoon, sa susunod, isama mo si sister-in-law sa labas para maipakilala mo sa amin, okay ba? Umalis ka nga. Ano namang kinalaman mo doon? Bakit? Anong problema? Baka naman kaya ayaw mo siyang ilabas ay dahil si sister-in-law ay sobrang pangit na nakakatakot na siyang tingnan? Ako. Lin mo. Paubos na ang inumin sa dako na iyon, punasan mo iyan at pagkatapos ay dagdagan mo ang supply. Sige po, okay po. Excuse me po, makikiraan lang. Ang pamilya Shu na ito ay sadyang napakayaman, pati ang isang maliit na katulong ay ganito kaganda. Makinig ka sa akin, sumama ka lang kay kuya ng isang gabi, siguradong magugustuhan mo. Ikaw, wag mo akong piliting sampalin ka. Aba, palaban ka pala ha. Anong ginagawa mo? President Shu, sinasabi niya na gusto niya akong saktan. President Shu, maliit na katulong lang naman ito, hiramin ko lang ng 2 araw, ibabalik ko rin sa iyo. President Shu, Huy, President Shu, nagbibiro lang ako, huwag mong seryosohin. Sino ang nakikipagbiruan sa'yo?
Lakas ng loob mong dito sa bahay ko gumawa ng ganyang kabastusang bagay. Sino ang nagdala sa taong ito? Umalis ka na rito, layas. Huwag mong dungisan ang lupa ng pamilya Shu. Sige na. Hanggang dito na lang muna para sa araw na ito. Maari na kayong umuwi lahat. Magkita-kita na lang tayo sa ibang araw. Mauna na rin ako. Ang sugat mo na yan. Wala ito. Boss, salamat po kanina. Ang sugat niyo po. Mama, kailan po kayo uuwi? Namimiss na po kita. Anak, ngayong gabi, baka gabihin ako sa pag-uwi. Matulog ka na muna. At magpabasa ka kay Tia Rui-Rui ng kwento. Okay ba iyon? Mama, huwag ka pong masyadong magpagod. Mahal ka ni Anyan. Mahal din kita. Young Master, nasugatan ang kamay mo. Gamutin ko muna ito. Sino yung tumawag sa'yo kanina? Anak ko po iyon. Kinukulit ako na umuwi na para samahan siya. Sir, salamat po pala kanina. Napakamabait niyo po talaga. Talaga? Eh bakit mayroon pa ring taong nawawala sa tamang pag-iisip at pinagtataksilan ako? Ano po? Anong sinasabi niyo? Mayroon akong itatanong. Ano po iyon? Magtanong lang po kayo. Basta't makakatulong kay President Shu. Handa akong gawin ang lahat, hinding-hindi ako aatras. Ay, anong ginagawa mo? Nagtatanong lang naman ako. Ano, ganito kasi, mayroon akong kaibigan. Bago siya umalis noon, kakakasal lang nila ng asawa niya. Pero nang bumalik siya, nalaman niya na may kasama ng bata ang asawa niya, na mas bata pa sa tagal ng panahon na wala siya. Sa tingin mo, paano nangyari ang ganoon? Ano pa nga ba? Siguradong nagtaksil iyon. Maghiwalay na sila. Dapat hiwalayan na niya agad. Ay, mali pala. Huwag mong sabihing asawa ni President Shu ang tinutukoy niya. Base sa reaksyon ni President Shu, mukhang mahal pa rin niya at hindi niya maiwan ang asawa niya. Tip para sa trabaho. Kailangan kong sumang-ayon sa boss. President Shu, baka naman po, tumutulong lang siya sa pag-aalaga ng bata ng kaibigan. Sa bait niyo pong iyan, naniniwala ako na ang asawa niyo ay hinding-hindi magtataksil sa inyo. Sinong asawa ang sinasabi mo? Lin mo? Gusto mong maparusahan? Shu. President Shu. Sa bagay, hindi naman sigurado na sa kanya ang bata. Mas mabuti pang humanap ng oras para magkausap at maliwanagan para hindi siya mapagbintangan ng mali. Ikaw na apo ka na walang galang? Pumunta ka na ba talaga para dalawin ang asawa mo? Lin mo? Akala mo ba dahil matanda na si Lola ay madali na itong maloloko? Sino po ang sinasabi niyong asawa ko? Si Lin mo yan. Pati ba naman pangalan ng asawa mo ay hindi mo alam? Lin mo. Kakabisabi mo lang na may anak ka. Pero bakit kailanman hindi kita narinig na nagbanggit tungkol sa ama ng bata? Walang utang na loob at walang hiyang lalaki. Siguro ay... Sa mga oras na ito sa labas ay naparusahan na siya ng tadhana. Hayaan mo na siya. Siguradong hindi ito ang asawa ko, kaparehong pangalan lang siguro. Ano ba itong iniisip ko? Kung ang maliit na katulong na ito ang asawa ko, hindi ko ba agad iyon malalaman? Sigurado ka bang ang lokasyong ito ay ang bahay ni Lin mo? President Shu, huwag po kayong mag-alala. Siguradong hindi po ito mali. Ang hinihingi ninyong World Limited Edition na kwintas na may mamahaling bato ay nandito na sa loob. Lalabas lang ako para bumili ng alak. Bihira lang kayong pumunta rito, kaya kailangan ko kayong asikasuhin ng mabuti.
Momo, sobrang close na natin. Hindi mo na kailangang mahiya sa amin. Sige, babalik ako agad. Ni Anian, magpakabait ka rito sa bahay. Opo. Sino po sila? Sinong kailangan nyo? Maaaring hindi mo pa ako kilala ngayon. Pero hayaan mong formal akong magpakilala sa iyo. Ako ang iyong Sino ka? Anong kailangan mo sa girlfriend ko? girlfriend mo? Gwapo pong uncle. Bakit po kayo pumunta dito sa bahay namin? Ano ang ugnayan ninyo? Anong ugnayan? Ganitong klaseng ugnayan. Magkasama na pala silang dalawa. At ang tanga ko pa para pumunta sa bahay niya. Napakawalang hiya ko talaga. Siguradong matutuloy na ang diborsyong ito. Yung pinapagawa ko sa iyong kasunduan sa diborsyo nung huli, tapos na ba? Hindi ba sabi niyo nung nakaraang araw ay baka may pagkakamali lang, kaya pansamantalang ititigil? Oo. At ngayon ay sigurado na akong walang pagkakamali. Bilisan mong ihanda ang mga papel, tapos yayain mo siyang makipagkita, desidido na akong makipaghiwalay. Ano? Hindi pa ba sapat ang ganda sa bahay ko? At gusto mo pang makakita ng gulo? Salamat sa pagliligtas sa akin, President Shu. Huwag kang malikot. Hello. Magandang araw po, binibining Lin mo. Ako po ang abogado na kinuha ng asawa niyo. Tanong ko lang po, may oras po ba kayo sa Miyerkules? Kailangan nating mag-usap ng personal tungkol sa inyong diborsyo. Pupunta rin ba siya? Bilang parehong partido sa diborsyo, ang asawa niyo po ay darating din mismo sa usapan. Sige po. Pupunta ako sa napagkasunduang oras. Kung maghihiwalay, maghiwalay na. Kaya kong palakihin ang niyan-niyan ng mag-isa. Walang utang na loob. Walang matinong lalaki sa mundo. President Shu, sa Miyerkules, pwede po bang mag-leave ng kalahating araw? May kailangan lang asikasuhin sa pamilya ko. Sige, pumunta ka na. Salamat po, boss. Hayaan mo na. Ang boss nating ito ay mabuti pa rin namang tao. Nian, dito ka lang muna. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. May kailangan lang asikasuhin si mama. At babalik din ako agad. Ayos ba? Magpapakabait po si ni Anyan. Hihintayin po kita rito. Pero bilisan mo po ha. Babalik ako agad. Bye po, Mama. Presidente Shu, naghihintay na po si Miss Lin sa inyo. Darating na. Bakit nandito ang batang ito? Nagsama pa siya ng bata para pag-usapan ng diborsyo? Alam mo ba kung magkano ang coaching ito? Kaya mo ba itong bayaran? Ikaw na bata ka. Papuntahin mo rito ang magulang mo. May tumulak po sa akin. Huwag kang aalis. Dapat pumunta rito ang magulang mo ngayon din. Papa, tulong po. Ikaw ba ang tatay niya? Alam mo ba kung gaano kamahal ang coaching ito? Sa ginawa mo sa kotse ko, napakalaki ng gasgas na iniwan mo. Sapat na ba yan? Sapat na po. Kung sapat na, layas! Peking tatay, napakagwapo niyo po. Gawin niyo po akong alalay. Maliit na bata. Attorney Wang, kalahating oras na ang nakakalipas. Nasaan na sila? Kalahating araw lang ang pinayagan sa leave ko. Malapit na po siya?
Miss Lin, maghintay pa po kayo ng kaunti. Anong nangyari, Miss Lin? Uy, Miss Lin, ang kasunduan sa diborsyo natin, hindi pa natin napag-uusapan? Hindi ka muna pwedeng umalis? Sa susunod na lang, Attorney Wang, may mahalaga akong kailangang gawin. Boss, may nakita ka bang batang lalaki? Nakapula na stripes, nakapulang bag, 5 taon na siya. Andito lang siya kanina sa playground ng mga bata. Mawalang galang na po. May nakita po ba kayong maliit na batang lalaki? Pasensya na po. Meron po ba kayong nakitang maliit na lalaki? Ganito po ang height niya, naka-red na may stripes, may pulang bag, 5 taong gulang po siya. Kanina lang nasa children's area siya. Wala akong nakita. Salamat po. Nasaan siya? May urgent daw siyang gagawin, sa ibang araw na lang daw uli. Hindi ba siya makapaghintay kahit sandali? Baka naman ayaw niya talagang makipagdiborsyo at niloloko lang niya tayong pareho? Mama, hinahanap mo ba ako? Ni Anyan, anong ginagawa mo rito? Alam mo ba, pinag-alala mo ng husto ang mama mo. Huwag mo nang uulitin iyon, okay? Opo. Lola! Lola? Tama na po ang pagpalo. Ikaw na apo kang walang utang na loob. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na makipag-divorce? Sino ang pumayag na makipaghiwalay ka? Siya ang unang nagtaksil, kaya gusto ko nang makipaghiwalay. Sinasabi mong nagtaksil si Momo, pero may ebidensya ka ba? 4 na taong gulang na ang anak niya. Ano pang ebidensya ang kailangan mo? Ibig bang sabihin ay hahayaan mo akong makasama ang isang babaeng nagtaksil at may anak na sa iba? Mabuting babae si Momo. Hindi niya magagawa ang ganyang bagay. Noong huling pumunta ako sa bahay niya, siya at ang lalaki niya ay naglalambingan pa. Paano mo pa masasabing hindi niya magagawa iyon? Ito ay, Ngayon ay dapat naniniwala ka na palo patuloy ako nang wala sa oras. hanapin mo si Momo at dalhin dito. Tatanungin ko siya ng harapan para matapos na ang lahat ng ito. Ikaw ba talaga ang tunay kong lola? Merong araw ka rin pala na maloloko ng asawa mo. Fang Ming, kaibigan ba talaga kita? Napakasaya mo pang tumawa. Oo. Oo. Patawad po. Napakalaki kasi nitong balitang ito. Sino ang mag-aakala na ang isang young master Shu na pinipilahan ng napakaraming mga babae ay maloloko lang ng isang babae? Nagsisimula na tuloy akong mag-isip kung sino nga ba talaga ang matinding babaeng gumawa niyan. Umalis ka na nga. Sige, sige. Aalis na. Ayos na? Masyado namang mahigpit si Butler. Matanda na si President Shu. Pero kailangan ko pa ring sumunod. Kailangan pa talagang magtago na parang isang magnanakaw. Hi. Hindi ko alam kung kumusta na si ni Anyan sa bahay. Nasaan sila? Neng. Neng, makinig ka kay kuya, makipag-inuman ka kay kuya. Hindi ako iinom. Kailangan mong uminom ngayon, hindi ka makakaalis hanggat hindi ka umiinom. Umalis ka! Ikaw na babae ka, ang lakas ng loob mong saktan ako, uminom ka. Aalis ba kayo ngayon? Kapag hindi pa kayo umalis, parurusahan ko kayo. Boss, Lin mo, bakit mag-isa ka lang dito? hindi niya pwedeng malaman na pinadala ako ng mayordomo para magmanman. Dumaan lang po ako. Dumaan lang? Mag-isa sa bar? Puro ka kasinungalingan. Boss, salamat po. Iniligtas niyo na naman ako. Tandaan mo, sa susunod na mag-isa ka, huwag ka nang pumunta sa bar. Napakadelikado rito. At saka, Boss, Su Chen yan.
Tulong. Saklolo. Boss. Tulong po. Tulong. Ang unang pagsusuri ay nalason siya sa alak. Kayo ba ay nakainom ng peking alak? Peking alak? Ano ba yan? Anong klase silang tao? Bakit nila pinapainom ang iba ng peking alak? Doc, ayos na po ba siya ngayon? Sa ngayon ay ayos na ang lahat, pero pagkagising niya ay medyo malilito siya. Baka kailangan niyang matulog pa ng mas matagal. Alagaan mo siyang mabuti mamaya. Nalason si boss para lang iligtas ako. Tubig. Gising ka na? May masakit ba sa'yo? Lin mo. Sabi ng doktor ay malilito ka raw pag gising. Kilala pa rin ako ni boss. Mukha namang malinaw ang isip niya, di ba? Isa talagang superhero si boss. Ikaw, mapanghalong babae na may ibang lalaki, hindi pa tayo divorced. Tapos naghahanap ka na agad ng ibang lalaki nang hindi ko alam. Sige na. Binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Napagkamalan ako ni boss na asawa niya. Ito ang unang beses na nag-asawa ako. Tapos, tatraydurin mo lang pala ako. Ikaw at ang lalaking yun, pati na rin ang batang yun, hindi ko kayo titigilan kahit ano ang mangyari. Boss, nakikilala niyo pa po ba ako? Siyempre naman, asawa kita. Boss, ako si Lin mo. Tignan niyo pong mabuti. Oo nga, ang asawa ko ay si Lin mo. Parang nawawala na siya sa sarili. Masyadong malala na to. Hayaan na nga, hindi na ako papatol sa hibang. Mabuti sa akin si Lin mo. Mahilig siyang magluto ng mga paborito ko. Naghahanda ng mga bulaklak na gusto ko. At lagi niya akong binibigyan ng ngiti. Para siyang taong hindi sumusuko kahit kailan. Tungkol ba ito sa akin? Kanina minumura ako, tapos ngayon pinupuri naman ako. Talagang tuluyan na siyang nahibang. Mabuti rin naman sa akin si boss. Galing lang ako sa probinsya, pero hindi lang niya ako minaliit. Dinagdagan pa niya ang sweldo ko. Ngayong araw, para lang ipagtanggol ako, siya pa itong napunta sa ospital. Pinakamabuti talaga si boss. Talaga? Sino iyan? Hala, asawa kaya ito ni Presidente Xu? Kung ganoon, yari na. Maniniwala kaya siya? Na aksidente lang ang lahat kanina? At nakatulog na siya? Mama, nandito ka nga talaga. Niyan? Anong ginagawa mo rito? Dinala po ako rito ni Tia Rui. Dito po siya nagtatrabaho. At sabi niya nakita ka raw niya rito. Ay, oo nga pala. Si Tia Rui mo ay doktor dito. Gwapong uncle. Anong gwapong uncle? Siya ang boss ng mama mo. Si gwapong uncle po. Siya talaga si gwapong uncle. Iniligtas ko pa nga po siya sa airport eh. Ikaw talaga? Siya pala ang tinutukoy mo noon? Mama, kailan po kayo magpapakasal sa kanya? Ano bang pinagsasabi mo? Mabait sa akin si gwapong uncle. Gusto ko pong maging tatay si gwapong uncle. Mabait si gwapong uncle sa'yo at mabait din siya sa akin. Isa siyang malaking boss. Samantalang galing lang ako sa probinsya, bakit naman siya magkakagusto sa akin? Tsaka, hindi pa ako hiwalay sa walang hiya kong asawa. Hindi dapat magkita ang boss at si Nianyan dahil kapag biglang nagsalita si Nianyan tungkol sa kasal sa harap mismo ng boss, tiyak na mawawalan ako ng trabaho. Ano kasi? Nianyan, puntahan mo muna doon si Tia Rui at makipaglaro ka. Mayroon siyang mga pagkain doon. Yehey, pagkain! O sige po mama, una na po ako. Sulitin niyo po ang oras niyo. Kasama si gwapong uncle para magkalapit kayo. Bilis, bilis. Punta na. May bata. Walang bata rito. Mali lang yata ang dinig mo. Punta ka rito. Opo. Boss, parang hindi po ito maganda. Masama ang pakiramdam ko? Tabihan mo akong matulog.
Mrs. Shu, wag mo sana akong hanapin. Mas mabuti pang nagtaksil ka na lang talaga. Ang gwapo talaga ni boss. Kung sa probinsya namin ito, tiyak na pipila ang lahat ng mga babae para sa kanya. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagiging mabuting tao niya, nagawa pa siyang pagtaksilan ng asawa niya. Talagang bulag ang kapalaran. President Shu, pinapunta po ako ng mayordomo para sunduin. Hi, Nanay Wu. Magandang umaga. Lin mo, andyan ka pala. Kung ganoon, bakit po hindi nyo sinasagot ang mga mensahe ng mayordomo? At saka, ito ba ay dahil kagagaling mo lang sa kwarto ni President Shu? Hindi po, hindi. Ito, kasi ano po, Nanay Wu, isama niyo muna pauwi si President Shu. May gagawin pa ako, mauuna na muna ako. Ni Anian, kagabi, doon sa bahay ni Tia Rui-Rui naging maayos ba ang tulog mo? Opo, si Tia Rui-Rui. Binigyan ako ng maraming pagkain. Pero mama, mukhang ikaw ang hindi naging maayos ang tulog. Paano mo nalaman? Mali po ang pagkakabutones nyo. Kasalanan ito ni President Su, nakakahiya talaga ito. Uy, bakit ka nandito? Susunduin mo ba si Jiang Rui? Dinalhan ko siya ng almusal. Gusto ko rin kumain. Lin mo, halika rito at ilabas mo itong sabaw. Sige po. Nasaan po ang mga guwantes? Hindi ko na mahanap. Buhatin mo na lang iyan ng ganyan. Pero, napakainit nito. Paano ko ito bubuhatin? Bilisan mo na. Naghihintay ng kumain si President Shu. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa namin? Hindi mo ba talaga alam? Palagi mong ginagamit ang iyong pangaakit para lumapit sa kaniya at pati na rin sa kaniya. Linawin mo ang sinasabi mo. Sino ang inaakit ko? Mismong si Nanay Wu ang nakakita. Nang humiga ka sa kama ni President Shu, magagawa mo pa bang itanggi na hindi mo inaakit si President Shu? Dahil iyon ay... Gumagawa ka pa rin ng rason? Tingnan mo muna ang sarili mo. Isa kang babaeng may asawa at may anak na rin, pero nangangarap ka pa rin makuha ang langit para lang akitin si President Shu. Huwag mong isiping hindi ko nakita doon sa tapat ng ospital na nakikipaghilaan ka sa iyong asawa. Siguradong hindi alam ng asawa mo na sa likod niya ay humihiga ka sa kama ng boss mo. Pwe, napakababa mong tao. Ano ang kaguluhang ito? Anong ginagawa nyo? Handa na ba ang pagkain? Dito pa talaga kayo nag-iingay. Lin mo, bumaba ka na para maglinis. Baka magalit ang sir kapag nakita ka niya. Nasaan si Lin mo? Nagtrabaho po siya kanina, pero aksidente niyang nadumihan ang suot niya, kaya bumaba muna siya para magpalit. Pinagbuhatan niyo ba siya ng kamay? Boss, hinahanap niyo po ako? Ang kamay mo? Sila ba ang pumaso nito? Hindi po. Hindi lang po ako naging maingat. Magsabi ka ng totoo. Napakaayos ng trato ni boss sa akin. Kapag nalaman ng iba na may namamagitan sa kaniya at sa isang katulong, masisira ang reputasyon niya. Boss, patawad po. Magbibitiw na po ako. Boss, pasensya na po. Gusto ko na pong magbitiw sa trabaho. Bakit? Tinatanong kita kung bakit? Ganun mo ba talaga kaayaw na magkaroon ng kinalaman sa akin? Hindi po. Kayo po si President Shu. At isa pa, may asawa na po kayo. Magdidiborsyo rin kami. Ano pong sabi nyo? Sabi ko makikipaghiwalay ako. Eh ikaw? Lin mo? Sabi mo masamang lalaki ang asawa mo at manloloko siya? Pero bakit nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya? Hindi totoo iyan. Kaibigan ko lang siya.
Kung ayaw mo talaga sa kanya, hahayaan mo na lang bang gawan ka ng kung ano-anong chismis ng ibang tao? Kailan ka pa naging parang isang suso na basta na lang nagtatago sa shell kapag may problema? Ayos lang sa akin kung gusto mong mag-resign, pero paano na ang anak mo? 5 taong gulang pa lang siya. Hahayaan mo ba siyang magutom kasama mo? Ayoko. Dahil ayaw mo? Eh di hanapin natin ang nagpakalat ng chismis. Kung hindi mo mahalaga ang reputasyon mo, pues ako mahalaga sa akin. Kung magtatago ka lang, iisipin lang ng iba na guilty ka. Boss, ang ibig niyo po bang sabihin ay tutulungan niyo ako? Dahil naman inalagaan mo ako sa ospital, pagbibigyan kita ngayon. Dahil nga sa pag-aalaga ko sa inyo, na nauwi pa sa kung ano-ano, kaya ako nachitsismis. Sige po. Salamat po, boss. Ako, na mismo ang huhuli sa mga naninira para protektahan ang pangalan nyo. Attorney Wang, ituloy ang pakikipagkita para sa diborsyo. Nanay Wu, alam mo ba na ang pagkuha ng litrato ng walang pahintulot ay labag sa batas? Bakit ka matatakot kung wala kang ginagawang masama? Sa mga gaya mong landit-landit kung kani-kanino, noong unang panahon, ay pinarurusahan ng malubha. At nagawa mo pa akong saktan? Sa mga gaya mo naman, noong unang panahon, ay siguradong papatawan ng mabigat na parusa. Alam mo ba kung ilang taon na ako dito sa pamilya Shu? Anong karapatan mong saktan ako? Nararapat lang sa iyo ang sampal na iyon. Hindi kailangan ng pamilya Shu ang mga katulad mong tsismosa at ang mga taong gumagawa ng masasamang kuwento sa likuran ng iba. Bilang kapwa babae, bakit mo nagagawang maging ganito kasama? At kayong lahat ay kasabwat din niya. Hayagan ninyong sinisira ang aking puri, tinatakot at binubuli ako. Ngayon, gagantihan ko kayong lahat sa mga ginawa ninyo. Hindi ka ba natatakot na sisantihin ka ni Sir? Kung hindi ako nagkakamali, si Sir ay biktima rin ng inyong mga maling chismis. Ang dapat na matakot ay walang iba kundi kayo. Mahusay ang pagkakasabi mo. Ang mga taong nagpapakalat ng kasinungalingan ay dapat lamang parusahan. Sir? Sir, parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako. Ang baliw na babaeng ito, gusto niya akong saktan ng husto. Sa tingin ko, ang gustong manakit ng iba ay walang iba kundi ikaw. Ang mga maling bali-balita ay nagsisilbing mga patalim na nakakasira ng buhay. Si Nanay Wu ay sisantihin na agad at ang matitira ay babawasan ng kalahati ang sahod. Ang ayaw sa utos na ito ay lumayas na ngayon din. Hindi hahayaan ng pamilya Shu ang mga taong wala nang ginawa kundi gumawa ng chismis. Dahil sa iyo na baliw na babae ka, nilandi mo ang ating amo, siguradong makakatanggap ka ng karma. Ilayo na ang baliw na iyan dito. Maayos ka lang ba? Maganda ang ginawa mo, Lin mo. Dahil po iyon sa galing ninyo, boss. Sabi mo mayroon kang 5 taong gulang na anak, kailan mo ako dadalhin para makilala siya? Nakita nyo na po siya. Nakita ko na? Kailan? Saan? Doon sa... President Shu, may nangyaring problema dito sa kumpanya. Makakapunta ka ba rito? May kailangan lang asikasuhin sa opisina. Aalis na muna ako. Sa susunod, ipakilala mo sa akin ang anak mo. Nagkita na kayo. Doon sa... airport. Sige, sa susunod na lang uli. Kasalanan ito ng yaya na iyon na walang modo. Buong araw kung magpakitang gilas, tinutukso si President Shu. Nauto rin ni President Shu ng babaeng iyon, kaya niya ako pinalayas. Sa wakas, nakabalik na rin sa bansa si Kuya Yan. Makikipaghiwalay na siya sa asawa niyang galing probinsya, na ipinilit lang sa kanya. Sa wakas, nagbalik na si Kuya Yan sa bansa. Makikipaghiwalay na siya sa asawang ipinagkasundo lang mula sa probinsya. Bakit may bigla na namang lumitaw na katulong? Tama po kayo. Kung hindi dahil sa katulong na iyon, sana ay matagal na kayong magkasama ni President Shu, kaya hindi niyo dapat siya palagpasin. Huwag kang mag-alala. Ang kahit na sinong magtangkang umagaw sa akin kay Kuya Yan, ay tiyak na makakatikim ng lupit ko. Mama, tang telepono niyo po.
sina Lin Mo at Miss Lin. Magandang araw po, ako po si Attorney Wang. Nagkita na po tayo noon. Tungkol na naman ba ito sa diborsyo? Opo, tama po kayo. Dahil bigla kayong umalis noong huli nating pagkikita, ang kliyente ko, na asawa nyo rin, ay gustong iparating sa inyo na kung ayaw nyo sa maayos na hiwalayan, mapipilitan kaming idaan ito sa korte. Anong ibig niyang sabihin? Ipinapahiwatig ba niya na ako pa itong ayaw makipaghiwalay? Ang walang hiyang lalaking ito, 6 na taon siyang nawala. Bakit niya iniisip na ayaw kong makipagdumiwal? Gusto ko na ngang makipaghiwalay agad. Miss Lin, kumalma po kayo? Parehong may pagkakamali ang bawat panig. Ano ang kasalanan ko? Sige po, wag na muna nating pag-usapan yan. Magkita tayo sa susunod na Lunes, sa dating lugar. Asahan ko kayo doon. Sige. Sabihan mo ang walang hiyang lalaking yan na huwag siyang mahuhuli sa pagkakataong ito. Mama, ayaw natin sa masamang tatay na yan? Maghanap na lang tayo ng iba. Bakit naman tayo magpapalit ng tatay? Bakit hindi? Sa tingin ko, ay mabuti ang boss mo. Ibibigay ko ang aking baon. Ang lahat sa kanya, siguradong magiging tatay ko siya. Gawin mo na ang takdang aralin mo. Rui, pasuyo muna rito. Pakisuyo namang alagaan muna si ni Anian. Paparating na ako. Walang problema. Sana ay magtagumpay ka sa pakikipagdumiwal. Sige. Sino ka? Bakit mo ako kinuha ng sapilitan? Kung sino man ako, huwag mo nang pakialaman, baby. Baka masaktan kita. Pero, aalagaan naman kita. Huwag kang lalapit. Matapang ka. Walang hiya ka. Nagugustuhan tuloy kita. Pwe, huwag kang umasa. Masamang babae. Ayaw mo sa madaling usapan. Maghintay ka lang. Tumakas na naman ba siya? Ayaw niya ba talagang makipagdiborsyo? Gayong kung kani-kanino naman siya sumasama? Ano bang gusto niyang mangyari? Baka po may mahalagang nangyari. Noong huli ay. Kung ganoon, magkita na lang tayo sa korte. Ang asawa niyo po ang tumatawag. Hindi. Silin mo ito. Hindi ba't silin mo ang inyong asawa? Boss, Lishui Hotel, iligtas niyo ako. Anong nangyari? President Xu, may nangyari po bang masama? Xiaofu, ihanda ang kotse papunta sa Lishui Hotel. Bilis! Masusunod po. Ubo. Ikaw, ano ang ipinainom mo sa akin? Isang bagay na magpapasaya sa iyo mamaya. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Kundi kapag dumating ang oras, pagsisihan mo ang ginawa mo. Pagsisihan ko? Imbestigado na kita. Isa ka lang namang. From ding maliit na katulong. Sino naman ang inaasahan mong magliligtas sa iyo? Ha? Lin Mo. President Xu? Sino ka sa akala mo? At sinong nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan siya? Pasensya na po, President Xu. Patawad po. President Xu, tama na po ang pagpalo. Kapag itinuloy mo pa, maaari na siyang mawala. Akala ko kung sino? Hindi ko akalaing ang President Liu lang pala ito ni Dong Yue Company. Isang hamak na general manager. Pero hindi marunong kontrolin ang sarili. President Xu, maawain po kayo. Kung alam ko lang po, hindi ko po ito gagawin. President Xu, wala ng pagkakataon. Una, ipapahiya kita sa lahat dahil sa ginawa mong pagsasamantala, sisirain ko ang iyong pangalan. Pagkatapos, gusto kong doon sa kulungan katuluyang magsisi. President Xu, Xiaofu, ilayo niyo na siya. Gawin mo ang nararapat sa kaniya. Opo, sir. President Xu. Lin Mo, gising! Naaalala mo ba kung sino ako? Ikaw po ay si boss. Pinainom ka ba ng kung ano ng hayop na iyon? Nainitan ako.
Bakit parang pamilyar ang pakiramdam sa tuwing nahahawakan ko siya? Lin mo? Noong 6 na taon na ang nakalilipas, naranasan mo rin ba ang ganitong bagay? Wala kang hiya. Patawad? Mali ang nasabi ko. Ano bang iniisip ko? Paano magiging silin mo ang babaeng nagtaksil na yon? Kilala mo ba kung sino ako? Huwag kang umalis. Paano ako napunta sa tabi ng boss ko? Kagabi, may nangyari sa amin ng boss ko. Pasensya na talaga po. Ikaw ba si Lin mo? Napakaganda naman ng suot mo. Ikaw siguro si Mrs. Shu, tama ba? Magandang araw po, Mrs. Shu. Itong si Lin mo, hindi naman siya kasing sama ng sinasabi ni Nanay Wu. Mukha naman siyang marunong makisama, di ba? Kuya Yan, bakit ikaw ang nandito? Gukian Jiao. Sino pa bang inaasahan mo? Hindi po. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kasi po si Lin mo. Alam mo, pati ang tungkol kay Lin mo, ang mga tao kagabi, ikaw ba ang nagpadala sa kanila? Hindi. Hindi po ako. Una, wag na. Wag mong gagalawin si Lin mo. Pangalawa, hindi kita gusto, kaya lumayo ka sa akin. Lin mo, humanda ka sa akin. Bakit ko nagawang makasama ang boss ko sa kama at muntik pa kaming mahuli ng asawa niya nang lumabas ako? Sabi ni boss ay makikipaghiwalay na siya, pero hindi pa naman tapos ang paghihiwalay nila, di ba? Nagiging kabit na ba ang labas ko? Teka, hindi rin pala ako hiwalay sa asawa. Ibig bang sabihin, nagmistulang kabit din ang boss ko? Lagot na, ang perpektong reputasyon ni boss ay masisira lang ng dahil sa akin. Mama, nandito na po kayo sa wakas. Niyan. Gawin mo na ang iyong homework habang nagluluto ako. Mama, ano po itong nakaipit sa bag ninyo? Patay. Hindi ko sinasadyang maiuwi ang tie clip ng boss ko. Iyan ay. Alam ko po, pagmamayari iyan ni Gwapong Angko. Mama, gusto niyo po si Gwapong Angko? Hoy. Ikaw bata ka. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Hindi po ako nag-iimbento. Gusto ko rin naman po si Gwapong Angko. Gusto ko po talaga si Gwapong Uncle. Papuntahin natin si Gwapong Uncle dito sa bahay. Sige na po. Sige mo dyan. Tingnan mo muna. Ang kabuuan ng mama mo. Sa tingin mo ba ay papasa ang isang gaya ko sa kaniya? Mama, kayo na po ang pinakamabuti sa buong mundo. Paano hindi kayo magiging sapat para sa kaniya? Sino ang tinatawagan mo? Nagriring na po. Kumusta po, Gwapong Uncle? Sino ito? Sino ito? Kailan mo balak pakasalan ng mama ko? I-drop mo. Ibaba mo ang tawag. Alam ko kung sino ka. Bata, nasaan ang nanay mo? Nasa tabi ko po si mama. Gaya ng inaasahan ko, ayaw niya talagang makipaghiwalay at gagamit pa talaga siya ng bata para lang makuha ako. Ang pamilya ko ay hindi para sa kung sino-sino lang. Sabihin mo sa nanay mo, hindi pa ba malinaw sa kanya ang mga pinaggagawa niya? Hindi ako tanga para maniwala sa kanya. Pumunta siya kung saan siya nararapat. Hindi ko na kailangan magsalita pa ng iba, di ba? Mama, yung mga sinabi ni Gwapong Uncle, hindi ko po maintindihan. Galit sa akin ang boss. Lumampas na talaga ako sa limitasyon ko. Ang ibig ba niyang sabihin sa sinabi niya kanina ay pinalalayas na niya ako. Pero, Mama, huwag ka nang umiyak. Ayaw na ni Nian sa tatay. Ang gusto lang ni Nian ay si Mama. oo.
Dumating ang asawa ni President Xu para hanapin siya at baka sa lalong madaling panahon ay magkakabalikan na sila. Sa bagay, ano ba naman ako sa kanya? Umaasa lang pala ako sa wala. Tungkol doon sa sinabi mo kay Lola nung huli, pagkatapos ng ilang araw ay napag-isipan na ito ni Lola at naliwanagan na ako. Ang mga nanloloko at ibang babae ay hindi na natin kailangan. Si Qian Zhao naman ay kapantay ng iyong katayuan. Suportado kayo ni Lola na magsama. Hayaan mong bigyan ni Qian Zhao si Lola sa lalong madaling panahon ng isang malusog na apo sa tuhod. Lola? Masyadong mabilis naman po yata iyan. Huwag kang mahiya, Qian Zhao. Ang nararamdaman para sa isa't isa ay mabilis lang mabubuo. Naniniwala ako na kapag kasama mo si Xiaoyan ay magkakasundo kayong dalawa. Siguradong itutuloy ko ang pakikipaghiwalay. Ngunit kahit maghiwalay pa kami, hindi ako makikipagsama kay Gu Qianzhao. Kahit pa maghiwalay kami sa asawa ko, hindi ako sasama kay Gu Qianzhao. Kuya Yan, bakit ganyan? Ang ka naman magsalita? Ano bang kulang sa akin? Bata ka, balak mo ba talaga akong galitin? Tapat ang pagmamahal ni Qian Zhao sa iyo. Saang aspeto ba hindi siya sapat para sa iyo? Ayaw mo sa kanya, ayaw mo sa iba. Magmadre o magpari ka na lang kaya. Kuya Yan, nangangako ako na kapag nagpakasal na tayo, hindi ako titingin sa iba. Ang pagiging tapat ba ay isa ng napakagandang katangian para ipagyabang mo? Gu Qianzhao? Kung wala kang sasabihing matino, tumahimik ka na lang. Kuya Yan, aalagaan kitang mabuti. Subukan nating maging tayo. Kuya Yan, anong ginagawa mo? Sinungaling, nangakong magdidiborsyo, tapos ngayon naman ay napakalambing mo sa asawa mo? Kahit lokohin ka ay nakakayanan mo. Baka naman gusto mo pang naloloko ka. Mapanlin lang, napakasinungaling mo, pagkatapos makinabang ay nakakalimot ka na agad. Miss Lin, dahil sa ilang beses naming pakikipag-usap pero hindi ka sumisipot, ito ang nais ng kliyente ko, kung hindi ka papayag sa diborsyo, maghahanda kami ng demanda para sa diborsyo at magkita na lang tayo sa korte. Hindi na kailangang sa korte. Miss Lin, binabalaan kita. Magkita na lang tayo sa tanggapan para sa diborsyo. Ano? Ano po ang sinabi nyo? Ang sabi ko, magkita tayo agad sa tanggapan. Wala akong kukunin kahit isang kusing sa kanya. Hindi kailangan ng anumang kasunduan o anumang demanda. Maghahanap tayo ng magandang petsa at pupunta tayo sa tanggapan para tapusin na ang pagsasama namin. Ay, bakit ba ang malas-malas ko? Kunin mo ang first aid kit. Huwag kang malikot. Boss, wag po ninyo akong masyadong ituring ng mabuti. Baka magkamali ako ng hinala. Anong masama kung magkamali ka man? Samantalang malinaw naman na makikipagbalikan na kayo sa inyong asawa. Kanino mo naman narinig ang mga kung ano-anong kwentong iyan? Kailangan pa ba itong marinig sa iba? Nakikita ko na iyon sa sarili kong mga mata. Lin Mo, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Siguradong makikipaghiwalay na ako. At hindi ako babawi sa aking salita. Pero noong araw na iyon, Anong pautot iyan? Ngayon, ako naman ang magtatanong. Ikaw naman, Lin Mo? Makikipaghiwalay ka rin ba? syempre, Mabuti. Hindi ako lalabag sa ating usapan, kaya dapat ay ganoon ka rin. opo. Ang masamang babaeng ito na naman. Isang hamak na katulong lang siya. Pero anong klaseng panunukso ang ginagawa niya at nagagawa niyang paikutin ng ganyan si Kuya Yan? Bakit parang pamilyar sa akin ang batang babaeng ito? Magpahinga ka muna ngayong mga araw, umuwi ka at mag-relax. Bilang boss mo, pinapayagan kitang magbakasyon. Paano naman yon?
Kailangan ko pang magtrabaho para may pambili ang baby ko ng mga sitsirya at laruan. Linmo, bumalik ka na rito. Parang may sakit si Nian yan. Ayaw tumigil ang ubo niya. Dinala ko na siya sa ospital. Ano? Papunta na ako agad. Hoy, anong nangyari? Gusto mo bang ihatid na kita? Huwag na, magtataksi na lang ako. Sandali! Bakit siya umalis? Hindi ko pa nga masyadong nakikita ang mukha niya. Napakaganda niya. Aba, Ni Anyan. Mama, Ayos lang si Nian yan. Na-choke lang siya noong kumakain ng sitsirya. Wala kasi akong karanasan sa bata. Akala ko ay malalang sakit na. Pasensya na, Linmo. Napaalis kita nang wala sa oras. Mabuti naman kung ganoon. Mabuti naman at ayos lang siya. Maganda naman ang intensyon mo, hindi naman kita masisisi. Mama, okay lang si Nian yan. Mama? Salamat at maayos ang lahat. May anak pala siya. Sabi ni Miss Lin, hindi niya kailangang hatiin ang ari-arian at ang gusto niya ay diretso nang magkita sa opisina para sa divorce. Talaga bang sinabi niya iyon? Huwag po kayong mag-alala, President Xu. Asahan niyo po na para sa inyo ay magiging maayos ang lahat. Mama, nakadalawang mangkok ako ng kanin ngayong araw. Pati isang buong plato ng gulay. Dali, purihin mo ako. Napakagaling naman ng lianian natin. Kung ganoon, ibilhan kaya kita ng cake pag uwi ko. Ano sa tingin mo? Yehey! Pinakamabait talaga si Mama. Mahal na mahal kita, Mama. Mahal din kita, baby ko. Huwag kang magmadali. Sa bahay ka lang at maging mabait ka habang naghihintay sa akin, okay? Kung hindi na kailangang hatiin ang mga ari-arian, mabilis lang ang magiging proseso ng divorce. President Xu, basta pagdating ninyo doon. Hindi ba't nagkasundo tayong makikipaghiwalay sa walang kwentang lalaking iyon? President Xu. Sino na namang lalaki ang kausap nito sa telepono? Pinaglalaruan mo ba ako? President Xu? President Xu. Boss, bakit mo kinuha ang phone ko? Sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na makipagkwentuhan sa phone sa oras ng trabaho? Kasi, Miss Lin, mabilis lang naman yon. Siguradong lumalabo na ang mga mata ko. huwag mong sabihing pupuntahan mo ang walang hiya mong dating asawa? Kapag hindi ka niya sinasaktan, mahal ka ba niya talaga? Ano? Anong pinagsasabi mo? Matapos mo akong tulugan, ay tinakasan mo ako. Hindi pa kita napapagbayad doon. Lin mo, bakit para kang masamang babae? Naaalala mo pa pala yon? Akala ko kasi ay kinalimutan mo na. Walang hiya. Sa ganoon ka-importanteng bagay, sinong makakalimot? President Xu, nagsiselos ka ba? Oo, nagseselos nga ako. Ako si Xu Chenyan, pinaninindigan ko ang ginagawa ko. Bawal kang may magustuhang iba. Ako lang dapat ang gustuhin mo. Xu Chenyan, ang sobra mo na. Sa iyo lang ako nagkakaganto. Hindi pa rin naman ako nakikipag-divorce. Ano ba ang kailangang dalhin? ID card. Dokumento ng pamilya. Lin mo? Anong coincidence to? Nandito rin siya para makipag-divorce sa manloloko niyang asawa? President Xu, nandito na po tayo. Bababa na ba kayo? Huwag muna. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng manlolokong ex-husband ni Lin mo.
Ni Anyan, dapat ay natutulog siya ng tanghali ngayon. Mama, iligtas niyo po ako. Mama, tulungan niyo po ako. Ni Anyan, anong nangyari sa'yo? Sabihin mo kay Mama. Paparating na si Mama. Ang kulit talaga ng anak mo. Linmo, anong sa tingin mo sa masamang batang gaya nito kung tulungan kitang parusahan siya? Hindi, pakiusap. Huwag mo siyang saktan. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Huwag mong saktan si Nian. Nagmamakaawa ako, pakawalan mo siya. President Shu, parang umiiyak si Miss Lin. Bigyan kita ng 30 minuto para makarating dito. Kapag nagsumbong ka sa mga pulis, mawawala ang lahat sa iyo. Papunta na ako. Papunta na ako agad. Huwag mong saktan si Nian. Linmo! Boss sir, nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Anong nangyari? Ang anak ko, kinuha siya ni Gu Qianjiao. Sir, pakiusap po. Iligtas niyo po siya. Sakay na. Batang pasaway, pagdating ng mama mo rito, paparusahan ko kayong dalawa ng magkasama. Ano sa tingin mo? Ikaw ang masamang babae at ikaw ang dapat parusahan. Kapag dumating ang mga magulang ko, talaga na mangyari ka. Ang papa mo? Sino ba ang papa mo? Ang tinutukoy mo ba ay ang lalaking nilandi ng Linmo na walang hiyang iyon, hindi ba? Hindi siya kung sinong lalaki lang. Ang papa ko ay ang boss ni Mama, isang gwapong uncle. Ano? Sinasabi mong si Kuya yan ang papa mo? Puro ka kasinungalingan, bata. Paano namang mangyayari na magkakaanak si Kuya yan sa walang hiyang Linmo na iyon? Kayong dalawa, turuan niyo siya ng leksyon. Huwag po. Ang dahilan kung bakit minadali ang kasal ni Xiaoyan ay para iligtas siya sa nakaamban niyang kapahamakan. Ngayong gusto niyang makipaghiwalay, hayaan niyo na siya. Hindi ko alam kung kailan ko ba sa buhay na ito. Makakalong ang apo ko. Ang dapat niyo pong gawin ay magpahinga na lang muna ngayon at magpakasaya. Hayaan niyo na ang mga bata na sila mismo ang lumesa sa mga problema nila. Teka, ang marriage certificate ni na Xiaoyan at Momo nandito pa ba sa akin? Hanapin niyo agad iyon at ibigay niyo sa akin. Kung walang marriage certificate, paano sila makakapaghiwalay? Dadalhin ko ito sa kanya agad. Nay, tulungan niyo po ako. Pakawalan mo ang anak ko. Pasensya ka na. Huli ka na ng 2 minuto. Linmo, wala kang hiya. Kung talagang ayaw mo pang magbago, ako na mismo ang gagawa para turuan ka ng leksyon. Hinto! Kuya Yan, anong ginagawa mo rito? Baliw ka na? Ano ba talagang balak mo? Pasensya ka na. Huli na ang dating ni nanay. Shu Chenyan. Bakit? Kay Linmo na masamang babaeng iyan, saan ba ako nagkulang? Malayong malayo kayo sa isa't isa? Hindi ka nararapat na ikumpara sa kanya. Sige. Dahil diyan, Huwag. huwag kang lalapit. Linmo, gamitin mo ang kutsilyong iyan sa sahig para tapusin ang sarili mo. At palalayain ko ang anak mo. Ano sa tingin mo? Gu Qianjiao, huwag kang sumobra. Pinapayuhan kita na pakawalan mo na siya agad. Gawin mo na. Mama, wag po. Linmo, Kayong dalawa. Miss Gu, sumusunod tayo sa batas. Saan naman ako makakahanap ng totoong baril para sa iyo? sige, dalhin nyo na si Gu Qianjiao palayo. Sa buong buhay ko, ayoko na siyang makita pang muli. Sige, simulan na. Huwag kang matakot. Subukan niyo lang akong hawakan.
Subukan niyo lang akong hawakan. Apo ko. Xiaoyan, Momo. Parang maayos naman ang lagay nyo. Ang laking pasasalamat ko. Nung marinig ko kay Xiaofu na may nangyaring masama sa inyo, ay nako, sobrang nag-alala ako. Heto ang marriage certificate nyo. Kunin nyo ito at maghiwalay na kayo. Amin ito? Oo. Ikaw palang babaeng iyon, 6 na taon na ang nakakalipas. Si Sir, nagwapo nga ang tatay ko. May tatay na si Nian yan. Papa, Ang napakaganda kong asawa. Handa ka na ba? Opo.